Para po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, how to worship the Lord in your house through via Zoom o via FB live streaming. Number one, para lalong matuwa ang ating Panginoon Diyos. Alam ko tuwan-tuwa ang Diyos ngayon sa ating lahat. Hallelujah. Number one, you must believe that God is in your place today. Ezekiel, ang sabi ng Ezekiel 48:35, lahat po ng mga nasaan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, saan man kayo naroon, you must believe in your heart, the Lord is there. Pag ako po nagsasalita, ibig sabihin, the Lord is there. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Pangalawa, believe in your hearts, when 2 or 3 gather in my name, there am I in the midst of them. Matthew 18:20. Para tayo po ay seryoso sa ating Panginoon, sapagat He is a God of order. Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. So ang Panginoon ay nandiyan po sa inyong mga tahanan. Pangatlo, Proverbs 4:20-22. Kapag tayo nakikinig ng kanyang salita, siyempre sa bahay maraming kaabalahan. Minsan tatayo ka, etc. Minsan hindi mo mapakinggan seryoso. Pero ito po ang bilin ni Solomon. Proverbs 4:20-22. My son, give attention to my words. Incline your ears to my saying. Pagka kayo po'y nanonood sa FB live streaming, ay dapat nakatutok diyan sa inyong TV screen, iPhone, iPad. Praise the name of the Lord. Do not let them depart. Pakibalik mo sa verse 20. My son, give attention to my words. Incline your ears to my saying. Dalawang tenga, nakahilig, na papakinggan mo ang kanyang salita. 21. Do not let them depart from your eyes. So you must get your Bible, and we will read it, we will study the Word of God. Keep them in the midst of your heart. Habang nag-aaral, after you read it, after you say it, after you listen to the Word of God, keep them in the midst of your hearts. 22, what is the result? For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Yan po ang panlaban natin sa COVID-19 na iba-ibang variant. May variant, iba naman ang variant ngayon, letter D. Delta, mauubos yata lahat ng pangalan ng susunod dyan, ewan ko kung ano susunod dyan. Pero ang mga anak ng Diyos, after you listen, after you heard it, keep it in the midst of your heart. Buhay ang masusumpungan natin. Sino gusto mahabang buhay? At kalusugan, health to all their flesh. Ang kalusugan, yan po ay kayamanan natin. Say hallelujah. Pang-apat, para sa lahat na nakikinig ngayon, Hebrews 4:13. Ang Diyos ay nakatingin sa iyo, sa akin. There is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. Talagang VIP na po tayo sa Panginoon. Iba po ay nakakarating dito, iba po ay nasa loob ng tahanan. It depends on your situation. Pero tatandaan mo, ang Diyos ay nakatingin sa iyo at sa akin. Walang nalilihim, walang natatago. Open ang mata ng Diyos sa ating lahat. Amen, mga kapatid? Praise the name of the Lord. Yan lang po yung ating pong reminder sa lahat ng mga nasa loob ng kanilang mga tahanan. Sabihin natin lahat, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin lahat, I am blessed today. I am blessed forever and ever. My family is blessed by the Lord. I am healed.
I am anointed. I am saved. I am highly favored with the Lord. By His stripes, I am healed. I receive good health, long life, satisfied life. I receive immunity in this body in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. At sa panahong ito ay ako yung nagtatanong din sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, kailan matatapos ang pandemic na ito? At hindi natin malaman kung kailan ito matatapos. Pati sa balita, meron na naman bagong variant. Ako yung nag-announce ng sa Watch and Pray. Sino nanonood dito na Watch and Pray? Araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Biyernes, 6:30 to 7. Habang malulusog tayo, malalakas, mag-ipon tayo ng salita ng Panginoon. Sabagat darating ang panahon, makikita natin ang mundong ito ay pabulok na ng pabulok ang mundo. Ano? Sino nagising dito nung lumindol? Bakit ba pagka lumilindol nagigising ang tao? No? Ha? At talagang ang bilis bumangon. Yung iba ho'y tulog na tulog. Ang tawag doon ay peace of mind. Pagkatapos na, may lindol na, may ulan pa, may bagyo pa, etc. Pero alam niyo ba ang Panginoon, God is in control. Say hallelujah. Ngayon, ang mga panahong ito, kailangan natin ng immunity. Sino ba gustong mabuhay mahaba? Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, give me long life and satisfied life. Amen. Gusto nating mabuhay pa. Ang aking prayer sa lahat ng mga nakikinig ngayon, dumadalo ngayon, abutan tayo ng rapture. Say hallelujah. Ngayon, gusto ko ituro sa ating lahat yung tinatawag na, tingnan po natin sa Isaiah 53 verse 5. Bagamat ito'y lagi nyo napapakinggan, kailangan natin ng immunity in these last days. Basahin natin lahat. Ang aking title ay, pakilagay mo nga title natin, By His Stripes. Sabi natin, by His stripes. Lakasan mo. One more time. By His stripes, sa mga latay ni Jesus. Nung tayo po ay hindi pa naboborn again, hindi naman natin alam yan. Alam lang natin may Kristo. Subalit yung kalaliman ng pagmamahal ng Panginoong Jesus, hindi natin po alam. Basahin natin sa Isaiah 53 verse 5. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Gusto kong basahin po sa Tagalog para maintindihan nating mabuti. Dito po sa Isaiah 53 verse 5, kung meron kayong Tagalog, maki-join kayo sa akin. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Wounded, nasugatan. Transgression, pagsuway. Siya'y binugbog, bruise, dahil sa ating mga kasamaan, iniquities. Pinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa magitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Napakahirap na ang tao ay dumating sa kanyang buhay, siya'y magkasakit. Sino nakaranas na dito siya'y nagkasakit? Kahit na gusto mong magtrabaho, hindi mo magawa. Gusto mong umalis, hindi mo magawa.
sa panahong ito, nung panahon na wala pang pandemic, okay lang ikaw ay may sipon, nakakapunta ka kung saan-saan, may ubo-ubo. Ngayon, konting sipon lang, COVID. Nabahing ka lang, COVID. Mahatsing ka lang, ma-sneeze, COVID. Kaya bawal ang magkasipon, magkaubo. Mga magulang, mga kapatid, sa totoo, mas makapangyarihan ng Diyos natin sa lahat. Kaya walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos sa mga panahong ito. Ngayon, ang mga anak ng Diyos, habang tayo ay nasa mundo pa, nabubuhay tayo sa mundo, kailangan natin ang panlaban. Ang kalaban natin, mga demonyo, mga espiritu na hindi nakikita pero nararamdaman, umaaray, ang tao, walang dugo, pero nararamdaman ang hapdi ng kanyang pagkakasakin. Dito sa banal na kasulatan, sa Mark chapter 5, tingnan po natin, ito pong Isaiah 53 verse 5, prophecy yan ni Propeta Isaiah na merong darating na Messiah na walang iba kundi si Jesucristo. 2,000 years ago, Jesus Christ came here on earth. Nagmanifest ang propesiya, nagkatawan tao si Jesus. Diyos na totoo, nagkatawan tao. Sa loob ng 30 taon, siya'y nangaral ng Ebanghelyo, ng Kingdom of God. At nung siya'y nangangaral, meron dito isang pangyari sa banal na kasulatan, sa Mark chapter 5, tingnan po natin, dalawang event ang gusto ko i-share sa inyo ngayong umaga. Isang babaeng inaagasan ng dugo at isang anak ni Jairus. Dito sa Mark chapter 5, verse 21. Tingnan po natin sandali, isa-isa natin. Mark chapter 5, verse 21. Now when Jesus had crossed over again by the... Tama ba yan? Okay. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Verse 22. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. When he saw him, he fell at his feet. Everybody say, Jesus. Verse 23. And begged him, nakikiusap siya ng marubdob, earnestly saying, my little daughter lies at the point of death. Tingnan niyo mabuti, no? Si Jairus ay lumapit kay Jesus at nagmamakaawa, humihingi ng tulong, at ang sabi niya, ang aking anak na babae ay nasa banig ng karamdaman at parang mamamatay na. At sabi niya kay Jesus, come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. Pumunta ka doon sa amin, patungan mo ng kamay, siya ay gagaling at mabubuhay. Mabubuhay siya. Verse 24. So Jesus went with him. Hindi niyo napapansin, si Jesus ay sumama sa kanya. At habang sila naglalakad, and a great multitude followed Jesus and thronged him. Talagang hinahanap si Jesus. Sa mga panahong ito ng pandemic, maraming talagang tumatawag sa Panginoon, humihingi ng tulong sa Diyos. Verse 25. Habang sila'y naglalakad kasama si Jairus, maraming tao sumusubaybay sa kanya, maraming sumusunod. Parang ngayon, maraming tumatawag sa ating Panginoon. Now a certain woman had flow of blood for how many years? Itong babaeng ito ay may sakit na dinaramdam 12 taon ng dinudugo. Dinescribe sa Bible na kahit individual ay pinapansin ni Jesus.
Kaya ikaw at ako, kayong mga nakikinig ngayon, pinapansin ka ni Lord. Sino dito pinapansin ng Panginoon? Ngayon, tingnan po natin itong babaeng ito kung paano siya marubdob na nakatanggap ng himala kay Jesus. Sino gusto ng himala ngayong araw na ito? Verse 26. And had suffered many things from many physicians. Marami na siguro itong, hindi siguro talagang marami na itong pinuntahan ng mga doktor. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Kita mo itong babaeng ito? May sakit, inaagasan ng dugo, pumunta na sa mga doktor, habang siya nagpapagamot, hindi gumagaling, lalong lumalala. Ang buhay ng tao, minsan lang yan sa daigdig na ito. Ang tao, pag meron sakit, karamdaman, isa lang ang kahilingan sa Panginoon, Lord, gusto ko pong mabuhay. Pagalingin mo po ako. Amen? Ngayon, tayo mga nakikinig ngayon, wala tayong mga sakit at karamdaman. Ngayon, dahil nasa lupa pa tayo, maganda mag-impok tayo ng pananampalataya, ng salita ng Diyos, para yung katawang panlupa natin magkaroon ng tunay na immunity, maging malakas, sapagat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Baga sa isang langgam, sabi ni Solomon, sa panahon ng tag-araw, sila ay nag-iipon ng pagkain. Para pag tagulan na, meron na silang pagkain. Parang tayo, na tayo dapat nag-iipon din para pagdating ng kahirapan, may datong. Yung dating naging datong kaagad eh. Ganon din po tayo. Hindi lang iniipon natin pera, pati kalusugan o salita ng Panginoon. Say hallelujah. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Hebrews chapter 4 verse 12. Tingnan, bago tayo pumunta diyan, Hebrews chapter 4 verse 12. Tingnan po natin. Hebrews chapter 4 verse 12. The Word of God is living and powerful. Yung pinag-aaralan mo ngayon, pinag-aaralan natin, pinapahayag ko sa inyo sa FB live streaming, tumatagos ho yan. Buhay ang salita ng Diyos. Living and powerful, makapangyarihan. Wala na ibang makapangyarihan dito sa daigdig na ito tungkol sa salita, kundi salita ng Diyos. The Word of God is greater than any word of man in this world. The Word of God is greater than the devil's word o salita ng diablo. Alam niyo, ang salita ng diablo, kuminsan accusation, full of criticism, destructive criticism, nandiyan yung tutoksuhin ka ng diablo. Pero the Word of God will stand forever and ever. Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but the Word of God never been passed away. Ngayon, tingnan po natin sandali. The Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Tagalog. Sapagat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Sino dito uminom ng gamot? Sabi ng doktor, yan, mabisa yan. Amen?
ikaw naman ay bilib na bilib dahil talagang mabisa eh. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. So yung salita ng Diyos, parang espada. Nakakita ba kayo ng sword? Magkabila ang talim. Hindi katulad ng kutsilyo o itak o knife. In English ko lang. Isa lang yung talim noon. Pero yung espada, magkabila ang talim. Ang salita ng Diyos, ganun din. Tumatagos hanggang sa paghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Ano tawag doon sa utak sa buto? Anong bulalo? Tama po yun, bulalo. Di ba merong buto? Yung loob noon, ano tawag doon? Ha? Ayun marrow. Bone and marrow. Bone marrow. Sa Tagalog, bulalo. Di ba? Yung salita ng Diyos, pumapasok pala hanggang buto natin at kasukasuan at kasukasuan at utak sa buto. Kaya pala yung mga taong pag sinabi mong magaling ka na sa latay ni Jesus, magaling ka na, pag narinig yun na may pananampalataya, lumalakas yung buto nila, lumalakas yung kasukasuan nila, bigla sila nagkakaroon ng milagro sa katawan. Kaya pala nung by faith, yung aming pinagpe-pray na mga merong COVID-19, pag pinag-pray at sinabi namin, sabi mo sa latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Nararamdaman nila yung divine healing ng Diyos. Dahil iyon ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ano pa sabi dito? At may kakayanang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya ang salita ng Diyos, kapag nasa bahay nyo, abay babasahin nyo. Amen? Hindi pwede tayo hindi tayo nagbabasa ng Bible. Mas lalo sa panahong ito. Sa panahong ito ay MMGCQ. Matira, matibay. Kailangan malalakas ang ating pananampalataya. Amen. Kasi itong panahong ito, talagang niyayanig ng Diyos lahat ng pananampalataya ng tao. Kaya kailangan natin endurance. Dapat tayong malalakas ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya dumarating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Balik mo sa Mark chapter 5. Kaya nung marinig na yung pangalang Jesus, tingnan niyo po sa Mark chapter 5, na ating pong binabasa kanina. When she heard about Jesus, sabi natin Jesus. Sino pinuntahan ng babae? Religion ba? Hindi. Ano ang pangalan ng kanyang pinuntahan? Jesus. Hindi si Maria ang kanyang pinuntahan, hindi si San Pedro, hindi si San Jose. Ang pinuntahan niya ay si Jesus. Because the name of Jesus is a strong tower, the righteous runneth unto it and saved. Proverbs 18 verse 10. She came behind him in the crowd and touched his garment. 28. Ito maganda sa kanya. E di inaagasan siya ng dugo, may sakit siya. Ano sabi niya? Sabi niya, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Sabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, mahibo ko lamang ang laylayan ng Panginoong Jesus, ako ay gagaling na. Sa original text, yung hindi damit, yung laylayan, sabagat may simbolo po yun. If I may touch his clothes, I shall be made
well. Sa panahon ng pandemic, kapatid kaibigan, ito 12 years. Ilang taon na po yung pandemic? Ano sabi mo kanina? Magto 2 years. Paano kung umabot yan ng 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 7 taon? Purihin ang Panginoon. Jesus the same yesterday, today, and forever. He will never leave us nor forsake us. Sabi ni Jesus, sabi ng babae, mahibo ko lamang ang laylayan ng Panginoong Jesus, ako ay gagaling na. Sa kanyang isip, sa kanyang puso, yun ang kanyang sinalita. Sa panahong ito, yun lagi ang sasalitain natin, puro positive. Sapagat ang Diyos ang naghahanap ngayon ng mga taong malalakas ang pananampalataya. Sasabihin mo, Panginoon, hindi pa ako mamamatay, hahaba pa buhay ko. Sabi ng mga anghel sa iyo, Lord, ito hiling ng anak mo. Sasabihin ng Diyos sa iyo, sige, mangyari sa iyo yan. 100 taon bibigay ko sa iyo. Amen. Kung hindi pa magra-rapture. Amen. Iba, nananampalataya, Lord, kung ano mabasa ko dito, sabihin mo lang, 1 talata lamang, gagaling na ako. Lord, makapunta lang ako sa church ng Jesus Christ the Deliverer. Pagtungtong ko lang doon, gagaling na ako. Naalala ko yung isang babaeng taga Plaridel na dinala dito, hindi makapagsalita, magang-maga yung kanyang bibig, ang kanyang dila. Nung pinag-pray ko sa pangalang kako ni Jesus, bumalik ka sa normal. Ano sa palagay niyo? Bumalik sa normal? Hindi. Hindi. Sabi ko sa kanya, pag uwi mo sa iyong bahay, magaling ka na. Ganun ang pastor. Pag hindi gumaling instantly, marami pang paraan. Amen? At sabi ko sa kanya, sabi ko, pagtuntong mo sa iyong tarangkahan, magaling ka na. Pinaniwalaan. Pagtungtong niya doon sa kanyang tarangkahan ng bahay, umimpis yung kanyang dila. Ngayon, sa kanya pong kaligayahan, kasayahan, bumalik uli. Sabi niya, Bisya, nung ako'y pinag-pray mo, hindi ako gumaling. Pero nung sinabi mo, nung pagtungtong ko sa aming tarangkahan, umimpis yung aking dila. Tatanungin kita bago ka umuwi, bakit ba namaga yung dila mo? Nakagalit ko po yung kapitbahay ko. Kung ano-ano pinagsasabi ko. Ang ginawa ko, kumuha ko ng bato, binato ko nung gabi yung kanilang bahay. Kinabukasan, namaga na po dila ko. Sabi ko sa kanya, wow. Iyan na napapala. Yung palang kapitbahay niya, mangkukulam. Wits. Kaya yun ang ginanti sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag mong gagantihan ng masama. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, nakasama garapon. Huwag mong gagawin ka yun. Be not overcome evil, but overcome evil with good. At nagpasalamat siya sa Panginoon, sabagat magaling na siya. Alam niyo, sa totoo, ang nagpapagaling, ang Panginoong Hesukristo. Sa lakas ng pananampalataya. Amen? Verse 29. Tingnan niyo verse 29. Nung sinalita ng babaeng iyon, mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoong Jesus, ako'y gagaling na. Ano sabi ng Biblia? Verse 29. Immediately. Sabi natin, immediately. Lakasan mo, immediately. Dalawa klaseng pagpapagaling ng Panginoon. Isang tinatawag na immediate or instantly, at pangalawa ay gradually. Yung kumisan, hindi ka pagagaling ng oras na yun. Pero by faith, you are healed. Immediately, the fountain of her blood was dried up.
And she felt in her body that she was healed of the affliction. Naramdaman niya sa kanyang katawan na siya'y magaling na. Kapatid, kaibigan, kayo mga nanonood ngayon, nandito. Pag ang Diyos ang nagpapagaling, nararamdaman po yan. Parang kakaiba na yung kilos mo, iba na yung lakas mo. Dati kang mahina, ikaw ngayon ay malakas. Dati kang may sakit, magaling ka na ngayon. Say hallelujah. Ulitin mo, immediately. Sabihin mo, kaya ang sagot ng Diyos sa iyo, immediately. May problema ka ba sa pera? Immediately, God is our provider. Nanghihingi ka ng protection, immediately God will release protection in your life, in your family, immediately. Sabi mo, immediately. Ora mismo, agad-agad. Sabi mo nga, agad-agad. Taas dalawang kamay. Lord, I receive immediately all my prayer requests in Jesus' name. Amen. Sige, kunin mo. Ayan. Ang magulang, pagka manghihingi ang anak, di ba? Kung meron naman, bigay agad. Pero pagka wala pa yung ama at saka ina ng pera, ano sasabihin ng magulang? Maghintay ka. Hindi na pwede. Nanay, tatay, nandun ako sa tarangkahan natin yung Shopee. Kita mo yan? Immediately, kahit tinatago yung pera, lalabas. Bakit? Immediate. Ang paglilingkod natin sa Diyos dapat immediate. Hindi pwede yung sakana. Sakana ako maglilingkod sa 1 taon, 2 taon. Buhay ka pa ba dyan? Dapat ang paglilingkod natin habang may buhay, habang tayo ay malulusog, malalakas, maglingkod tayo sa Panginoon. At walang nalugi na naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Verse 30. And Jesus, ganun din, daman-daman ni Jesus yung may lumabas sa kanya. And immediately, knowing in himself that power had gone out of him. Ang tawag dyan ay virtue. Yung kapangyarihan, may lumabas sa kanya na kapangyarihan. Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, lumabas sa Diyos ang kapangyarihan. Tingnan niyo mga taong gusto magbagong buhay. Instantly, nakapagbabagong buhay, nawawala yung paninigarilyo, nawawala yung pag-iinom, nawawala yung kawalangyaan niya, nababago talaga. Ang tawag yung milagro ng Diyos, may lumalabas na kapangyarihan at daman-daman ng tao. Kaya yung ibang tao, pagka nagtataas ng kamay, umaawit, naiiyak sila. Hindi nila ma-describe yung kabutihan ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kanila immediately. Say hallelujah. At ang sabi ng Bible, and turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Ngayong araw na ito, maraming tumatawag sa langit. Tinitingnan ng Diyos ang buong mundo. Umiikot ang kanyang paningin sa Pilipinas. At ang paningin ng Diyos ay ngayon naririto. Ang paningin ng Diyos nandiyon sa inyong mga tahanan. At ang sabi ni Jesus, who touched my clothes? Sino ang humipo sa akin? Sino ang humihingi sa akin ng mga pagpapalang ito? Kapatid, kaibigan, meron ka bang hinihingi sa Diyos? Alam ng Diyos niya, ikaw ang humihiling. Verse 31. And his disciples said to him, you see, the multitude thronging you, and you say, who touched me? Kasi ang mga disipulo, unlimited yung kanilang thinking. Kasi tao lang sila. Pero si Jesus, daman-daman niya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kapatid, kaibigan, pag ikaw ay tumatawag, lumalapit kay Jesus sa umaga,
sa tanghali, sa gabi. Daman-daman ni Jesus yung iyong mga pangangailangan, ang kabigatan mo. Ibinibigay sa iyo ang kahilingan mo. Amen? Sabi ng disipulo, sabi niya, as disciple said to him, napakaraming tao ang lumalapit sa iyo. Tinatanong mo, Panginoon, sino ang humipo sa iyo? Hindi nga nila alam yon, pero alam ni Jesus. God knows everything. Amen? Alam ng Diyos, yung pagpunta mo dito, kapatid kaibigan, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Kayo mga nasa FB live streaming, alam ng Diyos lahat na yung pangangailangan, pinansyal, physical, spiritual, problema sa asawa, problema sa anak, iba'y wala ng problema, purihin ang Panginoon, masaya ang buhay natin. Verse 32. And he looked around to see her who had done these things. Tumingin, gumala-gala ang kanyang paningin at tinanong, he looked around to see her, nakita niya yung babae who had done these things. Verse 33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Nagpatotoo siya sa Panginoon. Hindi siya nahiya. Nagpakumbaba pa, sumamba kay Jesus. Naramdaman niya siya magaling na. Kapatid kaibigan, nung si Jesus ay ikaw ay lumapit sa Panginoon, bagamat hindi ka inaagasan ng dugo, naubos na ang kabuhayan mo dahil ikaw ay naghihirap. Iba naman, wala talagang kayamanan, may kahirapan. Nung dumating si Jesus sa buhay mo, pinasagana ka na ng Panginoon. Nagsimula ang panibagong buhay na malusog, maligaya, masagana ang buhay mo. Kaya sasabihin mo lahat ng totoo na si Jesus ang nagpala sa ating lahat. Hallelujah! Praise the name of the Lord! Ngayon, si Jesus ay ano yan? Buhay na buhay nung panahon ngayon. Sa loob ng 3.5 years, gumawa siya ng tanda, himala at kababalaghan. Ngayon, sa Matthew 8:16-17, tingnan niyo po yung Bible. Matthew 8:16-17. When the evening had come, they brought to him many who were possessed, demon-possessed, and he cast out the spirit with a word, and he healed all who were sick. Everybody say all. Everybody say all. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Verse 17. That it might be fulfilled with what is spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself, basahin po natin yung verse na yon. He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. 2,000 years ago, when Jesus was crucified at the cross, He took our infirmities and bore our sicknesses. Ano ibig sabihin? Kinuha na ni Jesus lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Ngayon, ibalik mo sa Isaiah 3 verse 5. Balik mo doon. Yung dulo. By His stripes, lakais natin lahat. By His stripes, we are healed. Saan ba pinalo si Jesus ng latikong bakal? Sagot. Ha? Sa likod. Ano simbolo nun? Saan nakalagay ang baga ng tao? Ha? Basta nandoon sa likod, tagos hanggang dito. Ano ang tinitira ng COVID-19? Ha? Baga. Saan dumadaan ang virus? Ilong. Saan dumadaan? Sa ilong.
Saan pinadaan ng Diyos ang buhay ng tao? Sa ilong. Pag hindi makakahinga ang tao, ano nilalagay? Oxygen. Saan nilalagay? Ang galing niyong sumagot. Puro sa ilong. May connection ba ito sa spiritual? Meron. Kaya ang panglaban sa COVID-19, sa latay ni Jesus, magaling ka na. Sabi mo, sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. Alam nyo ba kung ilan latay tinamo ni Jesus sa likod? 40 stripes. Kaya lagi nyo sasabihin yan araw-araw, sa latay ni Jesus, ako'y magaling. Pag narinig yun ng COVID-19, lalayas na yon. Saan pupunta? Bahala kaya siya kung saan siya pumunta. One more time, say it. By His stripes, I am healed. Amen. Kayo pong mga nanonood, ganyan din gagawin nyo. Sa latay ni Jesus, sasabihin nyo, ako ay magaling na. Tingnan po natin sandali. Tingnan, meron tong kahulugan kung bakit ang virus sa ilong nagdadaan eh. Tingnan niyo po, Genesis chapter 2. Sapagkat si Satanas ay kina-counterfeit niya ang gawa ng Diyos. Genesis 2:7. Para maintindihan natin, revelation to sa ating lahat. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his what? Nostril the breath of life. Saan hiningahan? Sa ilong. Sa ilong. Hiningahan ng buhay at ang tao ay naging tao. Man become a living being. Sino nagbigay ng buhay sa tao? Si Lord. Look at me. Ulit. Sino nagbigay ng buhay? Sa iyo at sa akin? Si Lord. Ngayon, itong buhay na ito, para kanino lang? Dapat kay Lord lang. Kaya tayo nabubuhay, hindi para sa sarili lang. Dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. At para humaba ang buhay natin, ang buhay na ito dapat iandog mo sa Panginoon. Say hallelujah! Kaya tayo pong mga nabubuhay ngayon, nakikinig ngayon, panahon na para ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Say hallelujah! Ngayon, sa ilong, di ba? Kita mo ang tao pagka nagkasakit ng COVID-19, una nawawala ang pang-amoy. Di nawawala pang-amoy. There is power in smelling eh. Mas lalo sa deliverance, malalaman mo kung may demonyo o wala ang tao. Amoy pa lang. Wag na kayong umamoy ngayon. Malalaman mo ang taong may karga eh. Amoy pa lang eh. Okay. Nawawala ang pang-amoy. Pagkatapos humihina yung resistensya, hindi na siya makahinga. Nag-short yung kanyang paghinga. Kaya ang tao gagawa ng paraan, maglalagay ng oxygen para lumakas yung kanyang baga, makahinga siya. Pero sa totoo, yung hininga natin galing sa Panginoon. Kaya pala hindi tayo magtataka pag pinag-pray mo yung taong may COVID-19. Pag sinabi mo, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa katawan at baga ng taong yan, come out! Lumalakas ang tao. Because there is power in the name of Jesus. In Him we live and move and have our being. Even Jesus Himself is our life. Siya mismo ang tunay na buhay. At kapag ikaw ay naka-Jesus, nanampalataya ka sa Kanya, hahaba ang buhay mo at ikaw ay pagagalingin ng Panginoong Hesukristo.
Say hallelujah. Sabihin natin lahat, sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. Kaya wag ko kayo matatakot. Kasama natin ang Panginoon. Say hallelujah. Amen. So pag meron ng hininga, gusto ni Satanas kunin kaagad yung buhay ng tao. Ang buhay ng tao umaabot ng 70 hanggang 80. Pagkatapos mamamatay ang tao ng 35, 45, 55, puro may 5. Dapat mahaba ang buhay. Tingnan niyo po yung Psalm 90, verse 10. Gaano mahaba ang buhay ng tao? Awit 90, talatang 10. The days of our lives are 70 years. Sino dito 70 na? Taas ang kanang kamay. 1, 2. Dalawa. Live pala tayo. Humahaba tayo ng 70. And if by reason of strength, kapag pinalakas ka ng Diyos, umaabot ng 80. Sino gusto dito 80 ang buhay? Yung 80, nakaaya-aya sa paningin ng Diyos. Anin mo ang buhay, hindi ka na maglilingkod kay Lord, di baliwala. Kahit ba abutin ka ng 900 years, kapag hindi mo nagpinagamit kay Lord yan, walang kakwenta-kwenta yan. Kaya sabi ng Bible, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. May pakinabang. So, taas nga dalawang kamay. Sabihin natin, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. Amen. Ayan. So, i-confess natin yan araw-araw. Yung iba lumabas lang ng gabi, humabog ng konti, kinabukasan, sipon-sipon na. Baka maulanan ka. Huwag kang papaulan, baka magkasakit ka. Ayun, kako-confess, nagkasakit nga. Alam mo, sa Bible, buksan pa isang verse pa. 1 Peter 2:24. Guhitan niyo po yan. Kunin niyo yung verse na yan. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were what? Healed. Sabi natin, by his stripes we are healed. Pati si Pedro, sinabi niya ni Pedro, sa latay ni Jesus, ikaw, ako, lahat tayo'y magaling na. Kaya tatandaan po natin, ang 3rd John 2 anointing, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Tanong, bakit ko tinuturo ito sa atin? Para hindi matakot tayo sa variant na naman. Na ngayon meron maribagong issue na naman ang gobyerno. Meron na namang baka i-lockdown na naman dahil sa panibagong variant uli. Pero tatandaan nyo, kahit anong variant yan, 40 stripe of Jesus, we were healed. Sa latay ni Jesus, ikaw, ako, ay magaling na. Lahat ng malakas pumalakpak, mangyayari yan sa iyo at sa akin. Ngayon, sa Bible, kung ano kinatatakutan ng tao, yun ang mangyayari sa kanya. Kaya wag ko kayo matatakot sa anumang mga nangyayari sa daigdig na ito. Ang katakutan natin ay yung Panginoong Hesukristo. That God is greater than any problem that we have today. Huwag kang matatakot kung ikaw ay walang pera, sapagkat sanay ka na. Noon yun. Ngayon, you are blessed forever and ever. Your family is blessed
forever and ever. Hallelujah. God has not given a spirit of fear, but a spirit of power and of love and of sound mind. Ano challenge nito, mga kapatid, kaibigan? Araw-araw sasabihin mo to. Huwag kang papalya. Baga sa vitamin C. Vitamin C. Sino dito umiinom ng vitamin C? Hatol yan ng mga doktor para lumakas ang immune system mo. Uminom ka 1,000, 2,000. Wala namang ano yan. Walang overdose. Ganyan din salita ng Diyos. Ngunguyain mo, kakainin mo, wiwikain mo, manampalataya ka. Sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. Sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Isang araw isa, sa hapon, sa umaga, sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Eh kung minsan ninervyusin ka, mabalita mo yung mga kabarkada mo, may tama pala. Eh paano ka ngayon? Eh anak ka ng Diyos. Ay, may pangontra tayo. Magtataka ibang tao sa iyo, pare, kumadre, bakit di ka natatakot sa virus? Ay, marami kaming pangontra dyan. Ano yung pangontra mo? Secret. Umatin kayo sa church namin. Sasabihin doon sa inyo. Amen? Sa latay ni Jesus, tayo ay magaling. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na kaaya-aya, buhay na malusog, at buhay na pinagpala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ulitin natin Isaiah 53 verse 5 before we close. Isaiah 53 verse 5 para maintindihan ninyo ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Isaiah 53 verse 5, please. Hallelujah. He was wounded, nasugatan ng Panginoon Diyos, si Jesucristo. He was wounded for our transgression. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Nanood ba kayo ng boxing? Yung kalaban, talo, bugbog sarado. Mga kapatid, napakarami hong ginawa sa Panginoong Hesus. Binugbog siya. Nilati kong bakal. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Binigay na sa Kanya lahat ang parusa para ikaw mayroong kapayapaan. And by His stripes, we are healed. Hindi kayang bilhin ang kalusugan. Hindi kayang bilhin ng pera. Ang Diyos lamang ang magbibigay niyan. Ako, ang prayer ko sa lahat ng dumadalo dito, hallelujah, bigyan ng kalusugan ng Diyos, bigyan ng immunity ng Panginoon laban sa COVID-19, at madatnan tayong buhay sa rapture time ng Panginoong Jesucristo. Tumayo tayo lahat. Thank you, Jesus. Everybody close your eyes and bow your heads. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, ano man ang karamdaman mo ngayon, hallelujah, God is releasing His mighty words, mighty hands of God in your body. God will give you long life and satisfied life. Hallelujah, hindi ka pa mamamatay, bubuhayin ka pa ng Panginoon. Sa latay ni Jesus, tayo Kanyang pinagaling. Shall we sing this beautiful song to the Lord? It's a miracle. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship. Believe that God is a God of miracle. Lift your hands to Jesus tonight, today. Even in your home, close your eyes and bow your heads. Oh, Rabarashianda, Rarabakia, Rarabakiando. You go. You hold my future in your hand. Yes, Lord. How could I
without your presence in my life. God, we release His healing power in your body. This hope I'm I'm feeling inside. It's It's coming alive. It's coming alive. There is a When you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I felt. I'm dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reigns. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. How could I Never let you go. Magpasalamat kayo sa Panginoon habang inaawit to. Katulad ng babae inagasan ng dugo, sabi ni Jesus, pinagaling ka na yung pananampalataya. Umalis kang mapayapa, gumaling ka sa sakit mo. Hallelujah. Without Of your the presence in my life. I'm feeling inside. It's coming alive. It's coming alive. There is a miracle. When you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. Dancing in the rain, you heal my pain. Hallelujah. By your grace is a miracle. When you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. Singing the rain, you heal my pain. Release the healing touch of Jesus. Grace. forever Jesus reigns. Hallelujah. Today, our prayer is not in vain. God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. Sing it again. Our prayer is not in vain. Oh, God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. It's a miracle. When you believe, reach out your hand, when the silence once again. Oh, what a joy. I'm dancing in the rain, you heal my pain. I'm covered by your grace. There is a miracle. Yandarabama. Oh, rabaraba shekalalama. Oh, rabarabara shekararabaha. Oh, rabarabara sheararabahaya. Shika, lebra, lambra shendararahaya.
Lebrahiyarahanda. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Habang ikaw ay nakayuko nakapigil, sabihin mo kay Jesus ang iyong mga pangangailangan. Humingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. Katulad ng babaeng ito, 12 taon nang dinudugo, nawala at nawalang kanyang pagdudugot, siya'y gumaling. At ang sabi ni Jesus, "Daughter, your faith had made you whole. Go in peace and be whole of thy plague." Kapatid kaibigan, habang ikaw ay nakayuko nakapigil, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Lakasan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Lord, release also immunity in our body. Lagyan mo kami ng palakasin mo ang aming hallelujah, ang aming pananalig sa iyo, that we are healed and we are blessed, anointed. We are anointed by the blood of Jesus, at sa latay ni Jesus, kami ay magaling na. Kayo pong mga may sakit at may karamdaman, manampalataya kayo, kayo ay pinagaling na ng Panginoon. At kayo naman pong walang sakit at karamdaman, hilingin mo sa Diyos ang kalusugan, kalakasan ng katawan, walang dadapo na virus sa iyong katawan mula sa araw na ito. In the name of Jesus, the Son of the living God. Yes, Lord. Receive it in your spirit. Sige po. Connect your faith to Jesus. As we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. You can feel it right now. You can feel it in your soul, in your body, that God, hallelujah, He will release His virtue or His power in your body. Hallelujah. Pati kayo mga negosyante, God will release virtue, the virtue of Jesus, anointing to get well in the name of Jesus. Kayo pong mga nanonood ngayon, mga negosyante, God will release anointing of prosperity right now in the name of Jesus. Librahando, librakasikalalabahanda, yendo. Kayo pong mga may sakit at may karamdaman, nakikita kayo ng Diyos sa inyong mga tahanan, sa inyong kwarto. Hallelujah. Receive it, the anointing of healing right now. In the mighty name of Jesus. Kayo mga may sakit sa buto, sa puso, sa lalamunan, sa inyong baga. Sino man ang mahal nyo sa buhay na may sakit sa COVID-19, God, hallelujah, He will release anointing of healing in the mighty name of Jesus. Kayo pong mga gusto magbago, surrender your life to Jesus. I-surrender nyo ang inyong buhay kay Yesu Kristo. Babaguhin kayo ng Panginoon. Aalisin ang masamang bisyo, masamang ugali na inyong buhay. Urabarabasikararabahanda. Sige, pakiramdaman mo, igalaw-galaw mo katawan mo. Magaling ka na sa iyong buto, sa iyong paghinga, lumuluwag ang iyong paghinga. Yes, sa iyong tiyan, hallelujah, lahat ng may bukol, the Lord, hallelujah, sunugin lahat ang bukol sa katawan. In the mighty name of Jesus. Even cancer, Lord, release healing touch sa lahat na may cancer sa katawan. In the name of the Lord. In Jesus' name. Sa latay ni Jesus, kami ay magaling na. Sa latay ni Jesus, kami ay magaling na. In the mighty name. Yes, Lord. Ikaw na may sakit sa pancreas, the Lord is touching your pancreas. Lord, gawin mo normal ang kanilang mga sugar right now in the name of the Lord. Iba may sakit sa buto, sa tuhod, the Lord is touching your knees, your back right now in the name of Jesus, the Son of the living God. Lord, sino man ang kanilang mga mahal sa buhay na sa ibang bansa o nasa kanilang mga tahanan, iniwan nila pansamantala, na may sakit at may karamdaman, idantay mo ay mapagpalang kamay ngayong araw na ito. Marami pong salamat. Patuloy mo kaming balutan ng dugo ni Jesus at ang iyong proteksyon
ay sumaaming lahat ngayong mula sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. So, pinagaling na kayo ng Panginoon at meron na tayong immunity na bigay sa atin ng Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Praise God. Alright. At awitan muna natin ng Panginoon yung Todo Todo. Yan ang ating ngayong latest song. Todo Todo. Todo na ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Umulat, umaraw. Todo pagpapala. Tawagin natin Sister Guy. Sister Guy, hindi ka dito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan, handa na kami sa luhis, mga pala-pala-pala. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan, handa na kami sa luhis, mga magpapala mo. Kaya na! Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo. Saan ibubuhos? Amen! Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo. Kanino ibubuhos? Amen! Ibuhos mo! Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo. Sa pangarap mo, buksan mo ang kalangitan, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasagana. Amen! Handa na kami sa luhis, mga magpapala mo. Ibuhos mo! Ibuhos mo! Ibuhos ang ibuhos mo! Ibuhos mo! Sa banda rito! Ibuhos mo doon! Ibuhos ang ibuhos mo! Ibuhos mo! Sa pamilya ko! Ibuhos mo pa Lord! Ibuhos mo! Ibuhos ang ibuhos mo! Ibuhos mo! Sa pangarap ko, lubos ang kagalakan! Lubos ang kagalakan ko! O, ngiti naman dyan! Amen! At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang kagalakan ko. Pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, syempre mayaman na tayo. Todo mo! Todo mo! Itodo ng itodo mo! Todo, todo, todo! Isa pa! Todo, todo, todo! Minsan pa! Todo, todo, todo! Ang pagpapala mo! Itodo mo! Itodo mo! Itodo ng itodo mo! Woo! Todo, todo, todo! Galing! Todo, todo, todo! Minsan pa! Todo, todo! Minsan pa! Todo, todo! Isa pa! Todo, todo, todo! Ang pagpapala mo! Woo! Thank you, Lord, sa todo, todong pagpapala! Amen! Woo! Sabihin mo sa katabi mo, todo na to. Praise God. Taas natin dalawang kamay natin sa huling panalangin. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sumaaming lahat, pati sa mga nanonood sa FB live streaming. Balutan mo kami ng iyong dugo sa buong sanlinggo. At patuloy ang aming puso'y bigyan mo ng kauhawan sa iyong salita
at sa paghihintay sa ikalang pagbabalik na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus. Maglingkod kami sa iyo at ma-share namin, mahal namin sa buhay ng Ebanghelyo ang tanging tagapagligtas ng lahi ng tao, walang iba kundi si Yeso Kristo. Salamat po at i-bless mo ang bawat sa amin, and we declare today, as for us in our household, we will serve the Lord. In Jesus' name, amen and amen. God bless you and good day. Alas 10:30 ang susunod nating service. God bless you and God bless the Philippines.